glory and honor, and thank you for coming. Hallelujah. Thank you, Kian. So, atin pong ilagak ang ating pandinig sapagkat napakahalaga po ang salita ng Diyos sa oras na ito. Mahalaga sapagkat pag-uusapan natin paano natin mapakinggan ang tinig ng Diyos. How to determine the voice of the Lord. Paano natin makilala ang tinig ng Diyos sapagkat napakaraming alingaw-ngaw sa mundong ito. Higit sa lahat, ikaw din ay may tinig ka sa sarili mo. Amen? Tayo, mga tao, mayroon tayong sariling boses. At ang boses natin ay may dalang salita. And how to determine, paano mo makilala ang tinig ng Diyos? Dito po sa aklat ng Salmo ay nakasulat na ang tinig ng Diyos, makikita natin na kakaiba ang tinig ng Diyos kaysa tinig ng tao at sa tinig ng sanglibutan. We must to understand and to learn how to listen to the voice of God. Dito po sa binasa kanina sa Psalms 29, makikita po natin, may ini-emphasize ang tinig ng Diyos. Amen. Ang sabi po dito sa verse 3, simula po sa talatang 3, the voice of the Lord is upon the waters. The God of glory thundereth. The Lord is upon many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. The voice of the Lord breaketh the cedars. Yea, the Lord breaketh the cedars of Lebanon. In verse 7, the voice of the Lord divideth the flames of fire. And in verse 9, the voice of the Lord maketh the hinds, maketh the hinds to calve, and discovereth the forest, and in his temple that everyone speak of his glory. Dito po sa mundo ay marami tayong tinig na maririnig, at kadalasan ang tinig na naririnig mo sa mundong ito nagbibigay ng dismaya. Lalo na kapag ang tinig na narinig mo is against you. Lalo na kapag ang tinig na narinig mo na napapakinggan mo ay laban sa iyo. Nagdadala ito ng damdaming pababa. At minsan dinidiscourage ka ng tinig sa mundong ito. Lalo na yung tinig ng singilan ng utang, ay nako. Lalo na ang tinig na alalahanin mo ang mga bagay sa mundong ito. Lalo na ang tinig ng mahal ng mga bilihin. Ang response kaagad natin, ang dumarating sa puso't isipan natin, paano na? Because we listen to the voice of this world. Yan, world, dito sa mundo, yan ang tinig na umaalingaw-ngaw. Lalo na sa panahon ngayon, ang tinig ng mundo ay digmaan, earthquake. At ang tinig mo ay nagre-response doon. Paano nag-response ang tinig mo? Paano na ngayon? Ano ang ating gagawin? And that's the voice of men. Kasi, narito pa tayo sa mundong ito na dapat nating maintindihan na mayroong tinig na nagbibigay pag-asa. Amen. The voice of this world sounds no hope. The voice of this world sounds no good future. Wala kang makitang magandang kinabukasan sa tunog ng mundong ito. Pero tingnan po natin ang sinasabi po dito sa Psalms chapter 29 in verse 3. Glory to God. Hallelujah. Pwedeng patayin mo na lang ito dyan. Ilagay mo na lang doon. Yan. Glory to God. The voice of the Lord is upon the waters. The God of glory thundereth.
The Lord is upon many waters. So kung idadalin po natin sa literal, kapag may baha, may tinig ang Diyos. Kapag malakas ang ulan, may tinig ang Diyos na hindi mo napapakinggan, sapagkat kung may daluyong ng malakas na tubig, ang napapakinggan mo, yung interpretasyon mo. Ang napapakinggan mo, yung pangunawa mo, at hindi mo naririnig ang tinig ng Diyos sa mga alon, sa ulan, sa mga pagbaha. Ano kaya ang tinig ng Diyos na ipinaparating sa atin? Ang nakikita lang nating tinig, yung iyong pangunawa. Paano na? May baha na naman. Malakas na naman ang ulan. And that's your voice. Lalo na sa mga nagtitinda, ano po? Pag walang bumibili, yung tinig mo ang napapakinggan mo. Ang tumal. Yan. That's the voice of man. Tinig ng tao yan. Na nagdi-discourage maging sa sarili mo kapag napakinggan mo, naku, tagtumal na naman, napapakinggan mo yon at ikaw mismo, nadi-discourage ka sa sarili mo. Lalo na kapag nakita mo na kulang yung perang hawak mo, ang napapakinggan mo, paano na? And that is your voice. Yan ang madalas na papakinggan natin. At yan ay realidad sa buhay. Amen? Realidad po yan. At hindi natin maaalis yan. Paano na ang daming bayarin sa buhay? That's the voice of men. Hello? Tinig po yan ng tao. But the voice of God is so different because the voice of God is the voice of hope. The voice of the Lord is powerful. Now look at that. The voice of man, kapag pinapakinggan mo ang boses mo, idadaon ka maging sa sarili mo. Kung sa sarili nga natin, dinadaon natin ang ating sarili, paano yun? Wala akong magagawa, paano na yan? And that is downing yourself, bringing yourself down na parang wala talagang magagawa. Pero kapag natutunan mong pakinggan ang salita ng Diyos, ang tinig ng Diyos, the voice of God is so powerful. Say this word, ang tinig ng Diyos ay makapangyarihan. Yan. Dapat maintindihan mo yan. Dapat maintindihan natin na ang tinig pa lang ng Diyos ay makapangyarihan. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. Napakataas ng tinig ng Diyos na dapat nating bigyan ng pansin. Kaya nga tinawag ka upang matutunan natin na pakinggan ang tinig ng Diyos because the voice of the Lord is more powerful than your voice. The voice of the Lord is more powerful than the voice of this world. When the voice of God comes into your ears, cling into your ears, glory to God. No voice of this world can overcome you. Maging ikaw ay hindi mo kayang gapiin ang tinig ng Diyos na nagsasalita kung minsan sa atin at hindi natin napapakinggan. Now, dito po sa Exodus chapter 19, Exodus 19, dito po unang na-introduce ang salita ng Diyos. The voice of God is described in many different ways rather than a single consistent sound. Ang salita ng Diyos ay ipinapahayag sa maraming paraan at hindi lang sa isang paraan na malakas. Hindi lang ipinapahayag ang salita ng Diyos sa isang paraan, kundi marami. Okay, nakita natin doon in many waters, in thunders, in lightnings. Dito po sa Exodus 19, makikita po natin, mga minamahal, na may kapahayagan ang salita ng Diyos sa atin pong lahat. Isinulat po ito para malaman mo, mayroon kang idea how to listen to the voice of God. In chapter 19, verse 16, it is written,
And it came to pass on the third day in the morning that there were thunders, lightnings, and a thick cloud upon the mount, and the voice of the trumpet exceeding loud, so that all the people that was in the camp trembled. Umagang-umaga pa lang doon sa Mount Sinai, may narinig na silang dagundong. May nakita silang kidlat. At may narinig silang sound of the trumpet. Wala namang nagpapatunog ng trumpeta. May narinig silang mga ingay ng trumpeta. And then, glory to God, na sila po'y nahintakutan. They trembled at the sounds. Kaninong sounds ito na napakinggan nila? And Moses brought forth the people out of the camp to meet God. Nung marinig ni Moses, si Moses na-acknowledge niya, tunog ng Diyos yun. It's a sounds of God. Tinig ng Diyos, sapagkat si Moses ay lagi niyang kausap ang Diyos. At kapag kausap ni Moses ang Diyos, ang naririnig ni Moses, dagundong, kidlat, pagyanig ng lupa, and sounds of the trumpet. Yan ang tinig ng Diyos. And then ang sabi niya, dinala niya ang mga tao, inilabas niya para makipag-usap sa Diyos. And in Mount Sinai was altogether on a smoke, because the Lord descended upon it in fire, and the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked. Kapag nagsasalita ang Diyos, ang Mount Sinai, yumayanig. Pangungusap ng Diyos. Kaya nga sa tuwing mayroon kang mararamdamang earthquake, you can say this to the Lord, Lord, magsalita ka at makinig ako. Ano ang ibig mong sabihin sa akin? Hindi yung ngayon ang hindon. That is the voice of the world. Pero kung alam mo na ang Diyos pala ay nangungusap, ang tinig pala ng Diyos ay pagyanig ng lupa. Pagbalakas ang ulan, pagbalakas ang hangin. Yan pala ang mga tinig ng Diyos, at makita tayong ulap at kidlat. Pero kadalasan, ang tinig natin ng ating napapakinggan, pag may malakas na kidlat, nagtatago na tayo, nagkukubli, sapagkat ikaw ang narinig mo sa sarili mo. Amen? Ikaw ang narinig mo sa sarili mo, ang tao ang narinig niya sa kanyang sarili. Kaya naman takot na takot tayo kapag may kidlat. Pero sa oras na ito, dapat nating matutunan. And when the voice of the Lord, and when the voice of the trumpet sounded long, and waxed louder and louder, Moses spake, and God answered him a voice. Yun pala yung mga tanda ng tinig ng Diyos. The thunder, the lightnings, the earthquake, the smoke, and the fire. Si dito pinakilala. Bakit po natin pinag-usapan ito? Hallelujah. This kind of voice emphasizes God's authority. Ang tinig ng Diyos na may dalang dagundong at ang kidlat at kung anumang mga napapakinggan nila nung unang panahon ay tanda ng kapangyarihan at otoridad ng Diyos sa ibabaw ng lupa. That your God, you will understand, dapat maintindihan mo, makapangyarihan talaga ang aking Diyos. And if you are a son of God, why be scared in lightnings? Why be scared in thunders? Bakit kaya tayo matatakot sa thunder? Kung anak ka pala ng tinig na iyon. Kung ikaw pala ay sumampalataya sa Kanya, hindi pala tayo dapat matakot kung mayroong malakas na kidlat. Hallelujah! You can say to God, Lord, ano ang gusto mong sabihin sa akin sa malakas na kidlat? Sometimes po, nandun po kami sa it's a testimony. This is a testimony. Nananalangin po ako doon sa Mount Gethsemane.
At tanghaling tapat po yun. Tanghaling tapat na medyo maulan. Umakyat po ako doon sa bundok na yon at nananalangin ako. Mayroon po silang prayer cell at binuksan ko po yung bintana at nakatingin po ako sa langit habang nakaluhod. And then malakas ang kulog, biglang kumulog habang nananalangin na ako, hallelujah, I pray to the Lord, and then it thunders. Then I asked the Lord, Lord, what is the meaning of this? And then the Lord speak to me and said, one of your friend, ngayong December, ay aking ipopromote siya. Sabihin mo sa kanya, ipopromote ko siya ngayong December. It was October. Then I said, Lord, sige sabihin ko. Pagbaba ko po sa bundok, sinabi ko doon sa aking kaibigan na supporter, grabe mag-support yun. No, nasa Batanes na nga lang po siya. At nagkahiwalay na kami. Dahil umuwi na siya sa Batanes. Isang manager po siya sa export and export manager siya. Grabe mag-support yun. Para yung sasakyan niya, pinapagamit niya sa akin kapag mayroon kaming lakad. Grabe mag-support. And then may pangarap pala siya na magkaroon ng sarili niyang company. Yun ang kanyang pinapanalangin na matagal ng panahon. Then when I come down from the mountain, tinawagan ko siya. Magkita tayo sa kapihan. Tapos pumunta siya kasama yung mister niya. May pinapasabi sa iyo ang Diyos. Ngayong December, magkakaroon ka ng sarili mong company. See it the Lord from thunder. And pagdating po ng December, nakalimutan namin yung pinag-usapan namin. Glory to God. Mayroon pong isang tao na tumawag sa kanya at sinabi sa kanya, pagtayo tayo ng company, ikaw ang magmamana, ikaw ang mamamahala. At ang company na yon ay Import-Export Company na itinayo sa Binondo, Maynila. At ang bilis po ng kanyang increase. When you learn how to listen, do not be scared. Huwag kang matakot sa thunder, kausapin mo siya. Lord, alam niyo po ang thunder, ang lightnings, pangungusap pala ng Diyos, tunog ng Diyos yan. At dapat mong kausapin, sapagkat bawat individual na nakarinig, bawat mga anak ng Diyos, listen, bawat mga anak ng Diyos na nakarinig ng lightnings o thunder, mayroong pangungusap ang Diyos sa iyo, iba't iba ang dating sa atin. Huwag lang isa lang tinig na alam nyo kapag may lightnings, malakas, isa lang ang tinig na rinig natin, takot. Amen? Totoo, hindi. Isa lang. Kahit saan ka naroon at saan man kami naroon, kapag may malakas na lightning, lalo na kapag malapit sa atin, isa lang ang tinig na ating naramdaman at napakinggan, takot. Why? Because we don't know the voice of the Lord. Palapakan po natin ang ating Diyos. Takot nga ba? Yes! Sapagkat sila man na mga Jewish people, sila man na mga Hudyo, ay natakot nung makita at narinig nila yon at sabi nila kay Moses, Moses, hindi na dapat kami ang kausapin ng Diyos, ikaw na lang, kasi mamamatay kami. Sapagkat natakot sila kapag binasa po natin lahat ito hanggang sa chapter 20, nag-request ang bayan ng Israel, Moses, sabihin mo sa Diyos, ikaw na lang ang kausapin niya kasi mamamatay kami sa takot. Kaninong tinig ang kanilang pinakinggan? Sa kanila at hindi sa Diyos. Bakit sila matakot? Itinig ng Diyos nila yon. Amen? Tinig ng Diyos nila yon. Glory to God. In Exodus chapter 20, verse 18 to 19. The people's request to Moses concerning the voice of God. At ang kanilang request, wag na magsalita ang Diyos. And God answered their request. At mula noon, hindi na makipag-usap ang Diyos sa pamagitan ng kulog at kidlat. Matagal na panahon. Puro na lang prophet sa mga propeta, nagsalita ang Diyos sa kanila. Hallelujah. Then, hindi na nila napakinggan yung kulog, kidlat, pagyanig ng lupa. Wala na. But in the days of Jesus, muli, nangusap ang Diyos sa pamagitan ng kulog.
Sa aklat ng Juan, nung ang Panginoon ay nakikipag-usap sa kanyang ama, ang sagot ng langit, kulog at kidlat. Muli ibinalik sa ating panahon when Jesus came into this world. Matagal na nawala. Pero nung si Jesus ay naparito, di ba nung namatay siya sa krus, ano ang dating? Ulan, kidlat, yanig sa lupa. Nung namatay siya, the answer of of heaven is thunder, lightnings, rain, heavy rains, and earthquakes. Ibinalik ni Jesus ang pangungusap sa atin. Kaya naman ang Espiritu Santo ay Espiritu ng apoy. Because that is the symbol of God. Amen? Naintindihan po natin? Glory to God. Ibinalik yon, narinig muli ng Israel. Narinig muli nila yung thunder when Jesus Christ died on the cross to pay our sin. Muling narinig sa matagal ng panahon. For 2,000 years, hindi nila narinig ang kulog at kidlat at pagyanig ng lupa. But when Jesus died on the cross, they heard it again. Mga minamahal ko sa Diyos, dapat matutunan natin ang pakinggan ang salita ng Diyos. Now, going deeper, sa panahon na yon, nagsalita ang Diyos sa magitan ng kulog at kidlat, pagyanig ng lupa. When the Lord Jesus came into this world, ang isinisigaw niya, unang sigaw ni Jesus, magsisi kayo sapagkat dumarating na ang kaharian ng Diyos. Pag magsisisi, sabi niya. So sa panahon na ito, mga minamahal at iniibig ko sa Diyos, ang salita ng Diyos ay sumasa atin. Now, how to acknowledge and to determine the voice of God? Paano ba natin makilala ang tinig ng Diyos? Kapag maghihintay ka ba ng kulog? Lord, hinihintay ko yung kulog. Amen? Glory to God. Sometimes the voice of the Lord will sound as thunders. Sometimes the Lord speak on lightnings. Sometimes on heavy rains and strong wind and typhoons. Ito po ay nagbibigay sa atin ng paalala that the voice of the Lord will speak inside of you when there is storm. Kasi ang storm ngayon ay nagbibigay din ng symbolic sa atin pong mga kaguluhan sa buhay. Problema, tinawag din po nating storm ang problems. Ako, may storm ako, may digmaan ako, may mga suliranin akong dumarating. Napupuno ako ng suliranin. Then, what is the voice of the Lord in the midst of your storm? Dapat mong maintindihan na kung bakit may storm sa buhay mo sapagkat gusto ng Diyos na magsalita sa iyo. He wants to speak. Gusto niyang magsalita sa iyo, kaya mayroon kang nararamdaman na mga circumstances, mayroon kang nararamdaman na karamdaman, mayroon kang nararamdaman na problema, sapagkat gustong-gusto ng Diyos na magsalita sa iyo, sapagkat hindi mo kilala ang kanyang tinig. Gustong-gusto ng Diyos na kausapin ka. Kasi kung minsan lagi kang masaya, hindi mo siya kinakausap ni sa panalangin. Pero kapag may problema doon na minsan tayo, madalas ang tao, ang atin pong karakter, ang atin pong nature, kapag may problema, doon ka lang makakaisip, tawagan ng Diyos. Amen? Realidad po yan. Hindi po yan maitatanggi, di ba? Sister Marivic, tayong lahat, kapag may problema, doon lang tayo masugid na tumawag sa Diyos.
Pero kung minsan ang ating pagtawag sa Diyos, hindi mo naman alam kung nag-response ang Diyos o hindi. If the Lord answer your prayer or not. Now look at this. The voice of the Lord in Jesus' days, sa atin pong panahon ngayon, in our days today, the voice is the voice of grace. Number one, the voice of grace. Ang tinig niya ay nagdadala ng grasya sa buhay natin. Ano ang grasya na ito? Number two, salvation. Kapag ang tinig ng Diyos ay nagsalita sa iyo, it concerns your salvation. Ang tinig ng Diyos ay hindi kapahamakan. Ang tinig ng Diyos, kapag napakinggan mo, ang tinig ng Diyos, bumubulong sa kalooban mo because sometimes, the voice of the Lord is an audible voice. Minsan, hinahanap ni Elijah, nung siya po, Elijah, nasa si Elijah? Elijah, yan. Si Elijah ay nagtago sa kuweba at doon sa kuweba, wala na po siyang makakausap kahit isa. Sapagkat hinahangad ni Jezebel ang kanyang buhay at siya po'y nagtago para hindi siya mapatay ni Jezebel. At doon wala siyang pagkain. Naalala nyo, pinadalhan siya ng uwak, may dalang pagkain, at mayroon sa kuweba ng kanyang tinitirhan ay mayroong patak ng tubig na malinis at doon po siya umiinom. And then si Elijah, sabi niya, Lord, speak to me. When Elijah requested, Lord, gusto kong mapakinggan ang tinig mo, dumaan ang bagyo, ngunit wala siyang napakinggan. Dumaan ang kulog, ngunit wala siyang napakinggan. Hindi nagsalita ang Diyos sa thunder doon sa panahon ni Elijah. At yumanig ang lupa at wala siyang napakinggan. Hinahanap ni Elijah, where is your voice? Nasaan ang tinig mo? And then, an audible voice came from the outside and said, here I am. Kung minsan ang Panginoon ay nangungusap sa puso natin, hindi mo pinapakinggan. Kaya naman ang mga tao ay hirap na hirap sapagkat hindi nila alam pakinggan ang tinig ng Diyos. To the voice of the Lord, it sounds grace. At kapag ito'y grasya, ililigtas ka. Number two, it sounds salvation. And then number three, it sounds love. So kapag ikaw ay madaling magalit sa mga bagay na hindi mo mapipigilan ng sarili mo, then kaninong tinig yan? Hindi po yan galing sa Diyos. Ang tinig na yan ay galing sa sarili mo. Ikaw yung pinapakinggan mo. Ang hindi mo pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ang sinusunod mo yung tinig mo at hindi mo napapakinggan ang tinig ng Diyos na nagsasabi, be obedient because the voice of the Lord commanded us to obey His word. It sounds salvation. And the number three, it sounds love. Love, tinuturuan kang umibig sa tinig ng Diyos. Pero kung galit, criticism ang iyong pinapakinggan, hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang tinig ng Diyos o tinig ng Diyos. Magkaiba kasi yung salita at tinig. Amen? Ang salita ay salita, pero yung tono na yun yung tinig ng Diyos. Every time God speak His word, it is sounded love, 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 love. Kung na ang salita ng Diyos ay kinukorek ka, bakit ka kinukorek? Ang tinig ay nagsasabing, mahal kita, kaya kita kinukorek. Amen? At kung minsan hindi mo napapakinggan yung tono ng salita ng Diyos, ang nakikita mo lang, ang napapakinggan mo lang, yung tono mo, nako, masakit yung sinasabi ng Diyos. Pero hindi mo napapakinggan yung tono. Bakit ka kinokorek? Bakit ka sinasabihan ng Diyos? Sapagkat ang tono ng kanyang salita ay mahal kasi kita, anak. Amen? So wag
Wag mo lang tignan kung may nababasa ka diyan kung may mababasa ka sa salita ng Diyos na parang kinukuri ka. Dapat ang mapapakinggan mo ang tono ng koreksyon sa iyo. Intindihan na po natin? Para bang nagsaway na magulang, halimbawa si Sister Raquel ay pinapagalitan niya ang kanyang anak. Raquel, minsan lang. Ang naririnig ng bata yung galit. Hindi niya narinig yung tono kung bakit siya pinapagalitan. Amen? Bakit ka nagagalit sa anak mo? Dahil ayaw mo mapahamak siya. Bakit mo siya pinapalo? Sapagkat ang tono noon, ayaw mo siyang mapapahamak. And that is the voice of the Lord. When God speak a word, do not just see and listen to the word, but listen to the voice. Because the voice of God, it sounded salvation and love. In 1 John chapter 4, verse 7 and 8. Bakit sumisigaw siya? Pagsisisi! Magsisi kayo. That's the first word of Jesus Christ. Magsisi kayo. Magbago kayo. Why? Ang boses noon, ang tono noon, ang tinutukoy ko. The word has a tune. Kung ang awit ay babasahin mo lang at walang tuno, pangit ano? Parang, halimbawa, nakasulat dyan, this is my desire. Binabasa mo lang, this is my desire. Walang dating. Pero kung alam mo ang tono, ang sarap ng dating sa puso. Amen? Nakuha nyo na? Dapat makita mo yung tono ng salita ng Diyos. Sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig, siyempre ang salita niya, kahit masakit yan, sa nabasa mo, sa napakinggan mo, dapat ang tono ang marinig mo. Love, His voice sounded love. In 1 John chapter 4, verse 7 and 8, because God is love. And we must to love one another because God is love. So the voice of the Lord is not an enemy. Ang tinig ng Diyos ay nagtuturong mahalin mo ang iyong kapwa. Mahalin mo at unawain. That's the voice of love. Then number 4, the voice of comfort. It sounds comfort. Nangaaliw. Kaya kung ang tinig na napakinggan mo, parang sumasama ang kalooban mo, then that is not the voice of the Lord. Kahit narinig mo yung salita ng Diyos, kahit binabasa ang salita ng Diyos sa Bible, kung ang nakikita mo lang at napakinggan, yung mismong salita, aktual na salita, at sumasama ang kalooban mo, then you cannot hear the voice of the Lord. Because it is the voice of the Lord, ang tinig ng Diyos ay nagdadala ng comfort sa buhay natin. Hindi siya nagdadala ng problema. The Lord, the voice of the Lord never bring problems, never speak of problems. He bring comfort. Ang tinig ng Diyos ay nag-aaliw sa ating pong mga buhay. In John chapter 14, verse 26, kapag siya'y dumarating, kinukumport niya ang puso natin. Kaya, mga minamahal, kailangan po nating matutunan na pakinggan ang tinig ng Diyos. Kung may nagkikriticize sa'yo, huwag mo siyang pakinggan. Tinig ng tao yan. At ang tinig ng tao ay nagdadala ng sakit sa damdamin natin. Pero kapag mapakinggan mo ang tinig ng Diyos, do not listen to the criticism of man. Gossiping. Ano man yung gossiping, huwag mong pakinggan. Just do not entertain. Pero ang pakinggan mo, ang tinig ng Diyos. Kapag may napakinggan kang criticism o gossiping, huwag mo siyang i-entertain. Ang i-entertain mo, ano ba ang tinig ng Diyos in the midst of gossiping, in the midst of criticism? Ano ang gusto ng Diyos na pakinggan mo? Ang gusto ng Diyos na marinig mo, kaibigan, kapag may nabasa kang criticism o gossiping, ang pakinggan mo ang tinig ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng tinig ng Diyos? Dapat huwag mong i-entertain ang mga bagay sa mundong ito. Do not love the word of this world.
Do not love the things in this world. The moment you entertain that kind of words, you still love the world. Mahal mo pa rin. Kaya lumalaki ang problema ng maraming may problema sapagkat yun ang kanilang iniibig. The moment you speak and speak and speak about that, glory to God, kapag pinag-uusapan nyo ang gossip, hallelujah, hanggang sa mga matay tayong lahat, gossip pa rin yun, hindi magbabago. Amen. Pero kapag narinig mo, ano ba ang gusto ng Diyos na mapakinggan mo, in the midst of gossiping, in the midst of criticism, ang gusto niyang mapakinggan mo, ang salita ng nagbibigay aliw sa iyo. Ano yon? The Word of God. Comfort, in John chapter 14. And then, panglima, ang tinig ng Diyos ay nagbibigay kagalingan sa puso natin, sa isipan natin. Ang tinig ng tao, nagbibigay sakit sa isipan, nagpapabigat sa buhay natin araw-araw. Kaya hindi ka makagawa sa kalooban ng Diyos sapagkat na-entertain mo yung mga salitang nakakasakit. At kung minsan kapag nasaktan ka sa salita, absent ka kaagad. No, wala ka kaagad dito. Amen. No, hindi po natin yun. Kailangan po nating banggitin yon sapagkat realidad po yon. Amen. At hindi lamang po yung isa lang ang nakakaranas nito. Marami kapag na-stumble ka, kapag nasaktan ka, hindi mo na ako mag-church ngayon. Masakit yung narinig ko nung nakarang linggo. No. So stumble ka na. Why? Because you entertain your voice, and you did not entertain the voice of God. What is the voice of God kung nasaktan ka? Ang sabi ng salita ng Diyos, never give up, never dismayed. That's the voice of the Lord. Remember Joshua? Remember the voice of Joshua, ang tinig ng Diyos doon. Huwag kang madismaya sapagkat sa mundong ito, maraming kamalian. Huwag kang madismaya, huwag kang madiscourage. Huwag kang lumiko sa kanan at huwag kang lumiko sa kaliwa. Dumiretso ka lang. Kahit anong nangyari sa kaliwa at kanan, dumiretso ka lang. Yan ang tinig ng Diyos. Pero marami sa atin, kapag napalo ng nanay, hindi sasama. Sister Nicole, kapag napagalitan, andun yung anak niya sa likod. Kapag nasaktan, ikaw na lang isa magsamba. Hindi na siya kasama. Di ba nangyaring ganon? Madalas, kapag si Eunice, napagalitan ni Sister Jenny Lane, ay hindi yan sasama dito, hindi. Magbihis ka na, hindi nga yan magbibihis kasi nasaktan siya sapagkat ang napakinggan niya, tinig ng tao. Pero kapag kahit anong sakit na narinig mo at ang mapakinggan mo pa rin ay tinig ng Diyos, ang sasabihin niya sa iyo, magsamba ka pa rin. Palapakan po natin ang ating Diyos. Kung minsan sinasabi ng mga paligid natin, simba ka ng simba, hindi ka naman nagbago. At yun ang napakinggan mo, at hindi mo napakinggan ang salita ng Diyos, hindi ka na makita sa simbahan. Sinong nakakarinig ng ganyan minsan? Dala-dala ng Bible, hindi mo nagbabago. At napakinggan mo. Oo nga naman, hindi mo na ako mag-church kasi hindi pa naman ako nagbabago. Di lalo kang hindi magbabago. Kasi napakinggan mo yung salita, negative thoughts. Do not listen to every negative thoughts in this world, but listen to the positive thoughts of God. Amen? Hallelujah. Ang positive thoughts ng salita ng Diyos, ang sabi dito, ang sino man sa inyo na may problema, ang sino man sa inyo, that's the voice of the Lord. Ang sino man sa inyo na may karamdaman, pumunta sa simbahan, at sa panalangin na may panampalataya, sila ay gagaling. At kung ano man ang problema nila, sila ay palalayain. That's the voice of the Lord. Pero karamihan sa atin, pag may karamdaman, andun sa bahay. Hindi makapunta sa simbahan, kasi, hindi ko kaya. But the voice of the Lord said, if there is problem, if there is sickness, come to the church. And the prayer with faith will bring healings and comfort doon sa mga taong may nararamdaman.
Kaya tinan mo, Sister Linda, kahit may naramdaman yan, punta ng punta sa church kasi umaasa na may matanggap na kagalingan. Amen? Pero ang iba, no, sumakit lang ang tuhod, hindi na pupunta. Sister Maribek, hello. Yan, pero gumaling na, Sister Maribek. Amen. Praise God. Minsan may sakit lang sa ulo, may migraine, hindi na pupunta sa church. Di ba sinasabi sa social media, ang church ay hospital. Hindi pumunta ka sa hospital. This is the first hospital para sa mga anak ng Diyos. The church is the general hospital for those who believe in Jesus. Amen? Kaya pag may lagnat ka, pumunta ka dito. Papunta ka pa lang, magaling ka na. Kung may nararamdaman ka sa katawan. That's the word, the voice of comfort and healing. Number 5, the sound of the voice of the Lord is healing. Pagagalingin tayo sa ating mga karamdaman kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, sapagkat ang tinig ng Diyos in Luke chapter 4 verse 18 to 19 ay nagpapagaling sa lahat ng karamdaman. Dapat po natin matutunan para makaiwas naman minsan sa malalaking gastusin sa gamot. Nasanay kasi tayo kapag may naramdaman, medical ka agad, medical. Pero hindi mo alam na mayroon kang great physicians that never change, the same yesterday, today, and forever. His name is Jesus, the great physician of the children of God. Amen? Palakpakan po natin ng ating Diyos. Hindi po ibig sabihin dito na hindi na kayo pupunta sa ospital. Unahin nyo lang po ang pagpunta sa simbahan. And then kung ano ang sasabihin ng Diyos sa iyo, glory to God. Yun yung next steps mo. But pinakauna na puntahan mo kapag ikaw ay may karamdaman, ang iglesia. Number 6, a sound of deliverance. Ang tinig ng Diyos ay tumutunog at nagbibigay ng kalayaan sa anumang nagpapabigat sa atin. That's why Jesus Christ said, "Come unto me, all of you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Listen, kailangan mo lang pong maintindihan na may tinig pala na nagpapalaya sa akin. Bakit mo gagapusin ang sarili mo? Bakit mo ibibigay ang sarili mo sa mga tinig na gumagapos sa'yo? Huwag mong hayaan na gagapusin ka ng mga tinig na hindi nagbibigay ng kalayaan. Tayo, bawat isa sa atin, huwag nating gapusin ang sarili natin na lagi mong iniisip yung sinasabi ng kapwa mo sa'yo. Sabi ng kapitbahay ko, wala na raw akong pag-asa. Matulog ka, yun pa rin ang iniisip mo. Iniisip mo, kahit maglalakad ka, maghanap ka ng trabaho, tapos sasadyain pa ni Satanas, walang opening. Maghanap ka ng trabaho, sabi ng mga kapitbahay, wala pag-asa yan. Tapos apply ka sa CSI, no vacancy. Totoo sinasabi nila. Totoo. Apply ka sa Lamotic, wala rin. Pinapatunayan ng mundo, ang salita ng mundo, totoo. Pinapatunayan din ng Diyos, ang salita ng Diyos ay totoo. Amen? Saan ka maniniwala? Kapag in-entertain mo yun ang mangyayari. Pero kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, tinig ng pag-asa, pag yun ang marinig mo, glory to God, positive ka sa paghahanap ng trabaho. Hindi ka matidiscourage sapagkat narinig mo ang tinig ng Diyos. Amen? Glory to God. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Learn to listen to the tone of the voice of God. Hallelujah. It's give hope. And number 7, that ang tinig ng Diyos ay nagbibigay pag-asa. Nagbibigay siya pag-asa. Kaya, tinuturuan tayo ng Diyos, sino ang gusto mong pakinggan sa sarili mo? Ikaw o ang mundo o ang Diyos? Sapagkat may tinig ka. Kagaya ng example natin kanina, sinasabi ng tinig ng sanglibutan, wala ka pag-asa, wala nang mag-hard sa'yo. Tapos, in-entertain mo rin sa tinig mo.
Totoo yata yun kasi nag-apply ako ng isang araw, sarado. Wala. Then that is your voice. The voice of man will agree the voice of this world. But when you learn to listen to the voice of God, that's the sound of hope, glory to God. It is number 7, the sounds of hope. Number 6, deliverance. Palalayain ka. Magbibigay siya ng kalayaan sa isipan mo, hindi ka matutortured ng mga naririnig mo sa mundong ito. And that is my experience. There's so many gossip against me. There's so many criticism against me. Kahit na anong gawin mo sa mundong ito, mayroon talaga yan. Kahit gawa ka ng mabuti, mayroon pa rin mga gossiping, mayroon pa rin criticism. Di ba? Sino nakaranas niyan? Gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, luto ka ng luto ng pagkain, bigay mo sa kanila, makakarinig ka pa rin ng negative thoughts. Yan. Makapapakinggan mo, in this world, Jesus Christ said, in this world, there is always trouble. Hindi niya sinabi, in this world, kapag lumapit ka sa akin, wala ng trouble. Jesus Christ said, in this world, there is trouble. But rejoice, because I have overcome the world. Sa mundong ito, may kaguluhan, ang sabi niya. Pero, manalig ka sa akin, o magsaya ka sapagkat nadaig ko na ang sanglibutan. Paano niya nadaig? Because the Word of God, ang tinig ng Diyos ay may pag-asa. Number 8, ang tinig ng Diyos ay nagbibigay saya. Ang tinig ng Diyos ay nagbibigay saya at ligaya sa buhay ng mga anak ng Diyos. Kaya kapag ang tinig na napakinggan mo ay nagbibigay ng lungkot sa iyo, that is not the voice of the Lord. It is the voice of the world. Tandaan niyo po, nandito pa tayo sa mundo, marami tayong mapapakinggan. Sometimes, the voice of this world will use the word of God, but the voice is not the voice of God. Even Satan used the word of God, but the voice is not. Paano po ginamit ni Satan ang salita ng Diyos? Ang hindi lang magaya ni Satanas, yung tinig ng Diyos, nagagaya niya ang written word because the word is written. Nagagaya niya ito, pero ang hindi niya magaya, yung tinig ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, my sheep knows my voice. Why the Lord Jesus Christ said, my sheep knows my word? Because even Satan and this world knows how to present the word, but iba ang tono. Paano ginamit ni Satanas ang salita ng Diyos? Nung si Jesus ay nagutom. In Matthew chapter 4, nung nagutom si Jesus, ano ang sabi ni Satanas? If you are the Son of God, make this stone a bread, because it is written in the Old Testament. Then Jesus said, kilala niya kagad, iba ang tono na to, nang-aakit lang to. Nang-aakit lang. Ang tuno, ang salita, sa Diyos. Pero ang tuno iba, parang inaakit ka lang. Pero ang Diyos, ang tinig ng Diyos ay hindi nang-aakit. Ang tinig ng Diyos ay nagbibigay pag-asa. Kaya nung makilala ni Jesus, hindi ito sa Diyos. Kaya sabi niya, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. And then, nagsalita uli. Tumalon ka dito sa gusali sapagkat nakasulat. Now, look at this. Ang sabi ni Satan, nakasulat. Sasaluhin ka ng mga anghel upang hindi matisod ang iyong mga paa sa mga tutulis na bato. Saan nakasulat yon? Psalms 91. In the book of Psalms 91, mababasa mo yon. Yung sinasabi ni Satanas ay nakasulat sa Psalms 91. Pero kilala ni Jesus ang tuno. Hindi yan ang tono ng Diyos. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. So the word can be imitated, but the voice of Jesus cannot. Hindi ma-imitate yung tono ng salita ng Diyos. Because, look at this, number 1, ang tinig ng Diyos ay nagdadala ng grasya. Ang tinig ng Diyos ay nagdadala ng kaligtasan. Ang tinig ng Diyos ay nagdadala ng pag-ibig.
ang tinig ng Diyos ay nagdadala ng kaaliwan. And number 5, ang tinig ng Diyos ay nagdadala ng kagalingan. Number 6, ang tinig ng Diyos ay nagdadala ng kalayaan. Number 7, ang tinig ng Diyos ay nagdadala ng pag-asa. Number 8, ang tinig ng Diyos ay nagdadala ng saya at ligaya. Kagalakan, joy, and happiness. When you hear the voice of God using His Word, it will bring happiness and joy. Because the Holy Spirit, hallelujah, will speak unto us with joy and happiness. Number 9, the sound of holiness. Kapag ang Diyos gumagamit ng Kanyang salita, it will always accompanied with holiness. When God said, mahalin mo ang iyong kapwa, it's holiness. Mahalin mo ang iyong kaaway, it is holiness. It will always in the tone of holiness. Kaya dapat mong makita kung ano ang tono ng nagsalita. Kung ano ang tono ng salita ng Diyos. Ang tono ng salita ng Diyos, higit sa lahat, ay kabanalan. Kapag ang nagsasalita ay walang kabanalan, ginagamit lamang niya ang salita para akitin tayo sa Kanya. But the voice of God is sound holiness because God is holy. Amen? Ang Diyos ay banal at ang salita niya ay banal. Ang tono ng Diyos ay laging na sa kabanalan. And then righteousness. The same number. The voice of the Lord, it's sound, holiness, and righteousness. Matuwid ang tono ng salita ng Diyos. And number 10, it's sound, a divine truth. Nagdadala ito ng katotohanan. Totoo ang tono. Di ba may mga awit na nire-revise. Pero ang original tone ay dapat mong hanapin muna. Bakit ito ang tono nito? Tingnan mo ang original na tono. Iba kaysa nire-revise lang na tono. Sa mga awitin, nangyayari yan. May mga revised na mga awitin. And then, glory to God, yung number 10. Number 10, ang salita ng Diyos ay nagdadala ng banal na katotohanan. Laging ang tono niya ay totoo. Totoo ang sapin ng salita ng Diyos. The tone of the Word of God is always in truth. John chapter 16 verse 13 and John chapter 8 verse 32. Always in truth. Kagaya nito mga minamahal, laging nasa katotohanan. Walang halong salita ng tao, kundi laging katotohanan at panghuli. The sound of the voice of the Lord is a divine preparation for your divine flight. Ang tinig ng Diyos ay nagpapaalala palagi sa ating paglisan sa mundong ito. A divine preparation for our flight. In Matthew chapter 24 verse 20, Jesus Christ said, ihanda ninyo ang inyong sarili sa paglisan ninyo sa mundong ito. Sa English po, flight, parang eroplano, parang sasakay ka ng eroplano. Ihanda ninyo ang inyong sarili, manalangin kayo para sa araw ng inyong paglipad, para sa araw ng inyong flight. Matthew chapter 24 verse 20, tingnan po natin. Para maintindihan nyo na ang tinig ng Diyos ay lagi palang nagpapaalala na dapat tayong laging handa. Matthew chapter 24 verse 20. And this is the last number. And may I call the musician to come up. Dito po sa awitin po natin yung lagi nating inaawit na napapakinggan natin. Ang tinig mo, ang aking hanap-hanap. Verse 20. But pray ye that your flight be not in winter, neither on the Sabbath day. Na ang ibig sabihin ng tono ng salita ng Diyos, ihanda mo ang sarili mo sa paglisan mo mula sa lupang ito patungo sa langit. There is a flight. Hindi eroplano ang sakyan natin. Walang eroplanong makarating sa kaharian ng Diyos.
Amen? Flight. This is a flight of the church. Ililipad ka ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. The flight of the church. Kaya dapat handa tayo. Handa tayo sa mga panahon na ito na sobra na ang kaguluhang napapakinggan natin. There's so much trouble. There's so much trouble in this earth. Ano pa ba ang kawiwilihan mo? Dapat ihanda mo ang sarili mo na ikaw ay makakasama. You must to clean yourself. Kapag lagi kang nakikinig sa tinig ng Diyos, lilinis ang kalooban mo at ang pabor mo ay laging para sa Diyos, hindi para sa iyong sarili. Sapagkat hindi ka tinawag ng Diyos para sa iyong sarili, kundi para sa Kanya. Amen? Mga kabataan, lagi niyong isipin, hindi ka para sa iyong sarili, hindi ka para sa mundong ito, hindi ka para sa barkada lang, kundi ikaw ay para sa Diyos. At isang araw, lilipad ka kasama ang Espiritu Santo. Whenever the Holy Spirit is, you have the power to fly high, on high, above all the sky. At ikaw ay masusumpungan mo ang sarili mo doon sa langit. Kailangan mong ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Kahit ang sarili mo, kailangan sa Diyos yan. Huwag kang mag-imbak ng kayamanan dito sa lupa, sapagkat wala kang madadala kahit ni isang kusing. Ang sabi ni Job, hubad akong isinilang sa mundong ito, hubad din akong lilisan sa mundong ito. Wala akong madadala kahit isa man. At totoo po yan. Hubad kang lumabas sa sinapupunan ng magulang mo. At hubad ka rin babalik doon kung saan ka nanggaling. Kaya huwag mong panghinayangan ng mga bagay na ito. Nagagamit natin yan. But do not put your heart to these things, sapagkat lahat ng yan ay masisira. Huwag mo rin ilagak ang sarili mo, ang puso mo, sa bahay mo, sa tahanan mo, sa negosyo mo. Hayaan mo lang na nandyan yan. Pakinabang yan sa'yo hanggat narito pa tayo. But in a twinkling of an eye, wala nang pakinabang ang lahat ng yan. Lahat ng yan ay walang madadala sa paglisan natin. Hindi mo pwedeng sabihin sa Lord, Lord, yung lupa ko, balutin ko muna. Pwede bang balutin yung lupa, dadalhin ko sa langit. Sabihin ng Diyos sa'yo, basura lang yan. Marami sa langit yan. Amen? At wala kang makitang lupa sa langit. Sa langit, ang langsangan ay puro ginto. Ano ang gagawin mo sa lupa? Sa langit, puro ginto. Halina kayo, mga musikero, aawit tayo. Glory to God. Kaya wag mong panghinayangan anumang mga bagay na narito sa lupa. Kahit itong simbahan na ito, hindi natin po, Lord, pwede bang ilipat dito sa langit? Hindi! Kahit yung pinakamamahal mong microphone o mga bagay sa mundong ito, hindi mo madadala sa langit. Lahat ng narito sa lupa ay tagalupa. At ang para sa langit ay sa langit. Kahit gaano kaganda at kalaki ng ating negosyo, huwag mong panghihinayangan. Hayaan mo lang nagagamitin mo habang narito ka sa lupa. Pero huwag mong ibigin, huwag mong mahalin, higit sa pag-ibig mo sa Diyos. Kasi kung mamahalin mo ang negosyo mo, higit kaysa sa Diyos, hindi mo magagawa na ibigay ang para sa Diyos. Amen? Mga iniibig ko sa Diyos, may ilan po dito sa atin pong kongregasyon na sobra magmahal sa Diyos. Sa kanilang hanap buhay, they give their tithes. At mayroon din pong mga ilang nagninegosyo rito na talagang bilang na bilang niya yung kanya pong ilalagay sa kanya pong lalagyan. At nung naalala nyo na mayroon tayong anniversary, binigay po niya lahat yun, buo. Hindi ko na kailangan sabihin kung sino siya. Alam niya sa kanyang sarili. At nakatulong yon sa ating anniversary. Hindi lamang siya nagko-contribute. Buong inipon niya na tithes ay binigay niya sa ating simbahan. Hindi man gaano kalaki, pero malaking bagay yon para sa Diyos. Amen? Narito siya ngayon.
Madalas siyang kasama natin. Kaya mga minamahal, huwag nating panghinayangan ang mga bagay na nakakabibigat lang sa ating damdamin. Jesus Christ said, ibigay niyo sa Diyos.